Hi guys! Welcome back again to my channel, and this is Judith Tesoro Catalia, the famous Lazada vlogger. Guys, this is my next update about to my continuous birthday tour, and this is my new content of my birthday tour on another pambansang museum ng Metro Manila na sikat at kilala na tourist spot, at ito ay dinadayo pa ng mga turistang taga-ibang bansa. At syempre, ito din ay binibisita ng mga ibang tao na galing pa sa iba't ibang place and province. And besides, this is my latest episode of my day tour and explore on Museum of National Philippines and Metro Manila of tourist spot, with more collections of paintings and arts than sculptures, besides is antique. Most at all, this is my another second documentary vlog on social media. Well guys, after a past several of 10 years ago, ito ay naipalabas na sa Kapuso Mo, Jessica Soho dati, at naipakita sa news documentary ng sikat na broadcaster na si Jessica Soho sa kanyang TV show na Kapuso Mo, Jessica Soho, ang tungkol dito sa natatanging pambansang museum ng Metro Manila at isa sa mga sikat at kilala na tourist spot sa buong Metro Manila, at alam lahat ng mga tao kung ano ang mayroon sa loob ng Museum of National Philippines na ito. At kaya ngayon naman sa pangalawang pagkakataon ay muli kong bubuhayin ang alaala sa henerasyon ng natatanging pambansang museum na ito. Ay muli kong babalikan para ipakita sa lahat ang aking documentary vlog ang tungkol dito sa sikat at kilala na tourist spot ng Metro Manila. Ngunit pero yan ay sa pamamagitan ng aking mga video vlog ko sa social media. At ito ay sa ginawa kong new content na continuous birthday tour and documentary vlog. At kasama na din itong aking latest episode na Day Tour and Explore. Well guys, back to forward tayo sa umpisa at hanggang sa huli ng mga video vlog ko. At huwag niyong kalimutan na i-follow at i-views, then share and comment down below. This is Judith Tesoro Catalia, the famous Lazada vlogger. Guys, i-ready nyo na ang snack, food trip ninyo, kape at tinapay dahil alam kong malilibang at maaaliw kayo sa panunood dito. Kaya naman guys, samahan ninyo ko sa aking video vlog at ipapakita ko sa inyo kung ano ang meron sa natatanging pambansang museum na Metro Manila of tourist spot. Then especially at all, I would like to more thank you to my all personal sponsors sa binigay nila sa aking birthday gift na ito. Ito ang next birthday tour na birthday gift sa akin ng mga personal sponsors ko. At ako ay nag-attend sa book and reservation sa Metro Manila of Tourist Spot na isa sa mga pambansang museum ng Metro Manila. At ito ang Museum of National Philippines. At sa mga viewers ko naman, gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa akin para panoorin ako sa aking mga vlog at reels. At sana wag kayong sumubaybay at tumangkilik sa Facebook page ko. At sana hinihiling ko sa inyo na kayo din mismo ay mag-follow sa aking Facebook page. At wag niyong kalimutan i-share ang lahat ng aking mga vlogs para mapanood ito sa social media. Well guys, back to forward muna tayo sa umpisa at hanggang sa huli. Ito ay kaganapan ng last month of January 11, 2025. Nasa loob ako ng aking kwarto, na sarili kong kwarto sa bahay ng mama ko sa Soldiers Muntinlupa. After ko magtikabat, mag-toothbrush at magbihis ng outfit, ay naglalagay na ako ng beauty product sa mukha ko. Nagpapahid ako sa buong mukha ko ng beauty product ni Rosemar na sunscreen o facial cream. At ito'y nilalagay ko sa aking mukha, pinapahid ko, at i-scrub ko ito. Tignan nyo kung paano ako maglagay ng beauty product. Kinukuskus ko yan sa mukha, buong mukha, sa noo, sa ilalim ng mata, sa ilong, sa pisngi, sa ilalim ng baba, at sa ilalim ng leeg. Tignan nyo mabuti kung paano ako maglagay ng beauty product.
After that, kinuskus ko ulit siya ng mabuti. 2 beses pa ako naglagay niyan para mas epektibo siya. Yan, guys. I want to endorse about my beauty product, ang sunscreen facial cream. After that, i-endorse ko naman sa inyo ang ginagamit kong lip tint sa labi na nilalagay ko. Ang lip tint na color maroon shade. Pinapahid ko yan sa lips ko ng 3 beses para mas makapit pa siya. Para kahit kumain ako or uminom ng tubig at magkape ay hindi siya basta mabubura. Yan ang ginagamit ko laging lip tint. Everyday na may lakad ako outside kapag aatin ng important appointment at pagpapasok ako sa work. Makikita ninyo kung anong klaseng lip tint siya na hindi basta nabubura at napakaganda sa labi. Ayan, ang lip tint ko na Happy Beauty Bliss. Shoutout to my friends and close friends sa Lazada dahil siya ang nagregalo sa akin yan, si Jopay Vidal. I would like to shoutout naman to my close friends and workmates in Lazada, si Ate Maylin Velasco. Siya nagregalo sa akin ng pabango. Yung body spray perfume na in-spray ko dyan, sa buong katawan, ulo, at kamay. Ayan ang body spray perfume na ginagamit ko. Regalo sa akin ng katrabaho at kaibigan ko. After that, ipapakita ko naman sa inyo yung bag na ginagamit ko. Yung favorite kong bag ni Sling Bag, color black. Diyan nakalagay lahat ng wallet ko, ID ko, money, cellphone, charger, headset, at higit sa lahat yung tripod ko. After that, i-endorse ko naman ang outfit ko. This is my OOTD outfit, color black, at the same with my shoes, color black. Rubber shoes na in-order ko sa work ko sa Lazada. Ang color black rubber shoes na in-order ko with through online ng Lazada. At ito ang outfit ko, crop top shirt, color black, and skinny shorts, color black. After that, i-endorse ko ulit sa inyo yung bag na ginagamit ko at favorite ko. Ang sling bag color black na in-order ko din sa work ko sa Lazada through online. Ayan, ready to going outside na nga. At imomodel ko ng saglit ang aking OOTD outfit para makita ng lahat. So, step forward naman na tayo. Nandito na ako sa Metro Manila of Tourist Spot. At ako'y nakarating na pagbaba ng bus galing Alabang Muntinlupa. Nandito na ako sa National Museum na pambansang museum ng Metro Manila of Tourist Spot. Habang binabaybay namin ng mga kasama ko, papunta rito, ipapakita ko sa inyo ang malaking National Museum o Pambansang Museum, Metro Manila Tourist Spot. Ito'y napakalaki, nakaluwang at hanggang 5th floor. Bawat floor ay meron siyang 5 units room. So, ang itsura niya ay parang Malacanang. Maraming taong nakapila dahil maraming nakapagpabook turbation, kaya maraming aatin na taong turista. So, ayan, nandito na nga kami, nakapila sa pilahan sa may labas ng entrance. Papakita ko sa inyo yung paligid, yung malaking flagpole ng Watawat, ayan. So, ang daming taong turista. Hindi ang estudyante nagpipill trip. May mga ibang tao din na pumunta para mamasyal dyan. Mostly, gusto nila mag-take ng video at magpa-picture sa isang sikat na pambansang museum ng National Philippines. Mahaba ang pila at maraming tao. Buti na lang nain na ako ng lunch. At ayan na nga, unti-unting umuusad ang pila papunta sa entrance. Sobrang daming tao, makikita ninyo.
Nandiyan pa sa labas yung repulto ni Jose Rizal. Marami rin nakapark na sasakyan at mga kotse. Dinumog siya ng maraming turista. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga nakapila sa likod ko. Matyagang naghihintay para makapasok sa loob ng Museum of National Philippines. Sobrang tagal namin nagantay dyan, halos may isang oras kaming nakapila. Pero worth it naman lahat ng pagod at paghihirap pagtsatsaga namin paghintay. Dahil nakapasok kami sa loob ng National Museum. Papakita ko sa inyo yung paligid. Medyo makulimlim. Maraming sasakyan dumadaan. At syempre, alam ng mga tao na nagtitika ko ng video vlog. Kaya nakikijoin din sila. Ayan, shoutout kay Neneng. At meron akong dalang water para pagbuhaw. At syempre, ang favorite kong coffee. Pure black coffee. Umiinom ako dyan ng kape habang nakapila. Dahil medyo mainit at nahihilo ako sa haba ng pila at sa tagal ng paghihintay. Kaya habang nakapila ay nagkakape ako. So yan, papakita ko sa inyo kung gaano kahaba ang pila at gaano karami ang taong gustong pumunta at makapasok sa loob ng National Philippines. Papakita ko din sa harap, ayan, shoutout sa mga kasama ko nakapila, mga turista galing pa sa ibang lugar at province. Alam din nilang nagtitika ko ng video vlog at nakijoin din sila. Shoutout sa kanila, mga kumakaway. Hindi ko sila kilala pero alam nila nagbi-video vlog ako. Shoutout sa inyo. Ang daming tao, sobra. Medyo natatagalan lang kami sa pagpila dahil ang dami-daming taong nakapila at matyagang naghihintay para makapasok lang sa loob ng National Philippines. At ito nang bulto ni Jose Rizal sa labas. Pakita ko sa inyo yan. Ayan, zoom ko na para makita ninyo. At ayan na yung National Philippines of Museum, napakalaki. Step forward na nga tayo dahil malapit na kami sa entrance. At ito na nga, pinakita ko sa inyo yung paligid. Malapit na kami sa pinaka main entrance ng National Museum. Worth it ang paghihintay namin ng matagal. At worth it din ang pagtsatsaga naming pumila ng mahaba at makisiksik sa maraming tao. Dahil malapit na kaming makapasok sa loob ng Philippines National Museum. Kung nakikita ninyo mga viewers, ang daming tao. At ito na nga, step forward na tayo. Nakapasok na ako sa Pambansang Museum ng National Philippines. Pagpasok ko sa loob, ang bumungad sa akin ay ang isang pinakamagandang display sa ground floor. Maraming taong turista kung nakikita ninyo. Galing pa sa iba't ibang place at province. May mga estudyante din nagpifield trip. At may mga visitors ng kagaya kong mga vlogger. So ito na, pakikita ko yung statue ng bayani. At yung mga paintings at art wall. Sa dami ng tao, hindi ako makabasta-basta makalapit sa painting. So kumuha muna ako ng tiyempo para makalapit dito dahil marami nagpapapicture at nagtitake ng video. So ipapakita ko sa inyo ang pinaka sikat na painting sa buong Pilipinas noong mga panahon ni Magellan at Lapu-Lapu. Ayan. So, step forward tayo sa kabilang side. Walk in tayo sa kabilang view. Dito, papakita ko sa inyo yung art wall ni Tarpaulin ni Mona Lisa. Ayan. Art wall pa lang yan at art wall ni Tarpaulin ni Jose Rizal at ni Magenta. Ito naman ang The Bible Making with the History of Philippines ni Jose Rizal. Nakalagay siya sa isang aquarium. After that, balik tayo ulit dito sa statue ng bayani. Yan, at ito yung pinaka-painting na sikat din ng mga panahon ng digmaan ng World War II, World War III. Ayan, papakita ko sa inyo.
Nakakuha ko ng tiyempo, nakalapit ako, nagpa-picture at nag-take ng video. Super authentic siya kahit simple lang ang dating niya. Medyo elegant. So, step forward naman tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. Dito sa likod, papakita ko sa inyo yung art wall ng astronaut sa Pilipinas. Sikat na art wall. Dinadayo to ng maraming tao para magpa-picture at mag-take ng video. Napakaganda, parang nasa ibang bansa lang. So, step forward na tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. Babaybayin natin ulit yung kabilang sides para ipakita sa inyo kung ano pa ang meron dyan. So, ito na nga. Pumunta na ako sa pinakadulo ng ground floor. Pinag-iisipan ko pa kung saan pupunta. So, dito tayo sa right side. Punta tayo sa mga room units ng ground floor. Dahil marami akong ipapakita sa inyo, ayan pa, close pa, temporary yung ibang unit rooms. Dahil pansamantala itong nililinis ng mga staff. At ito na nga, sa hallway, kung saan papunta ang mga tao sa room units, makikita nyo yung mga sculpture na iba't ibang klase. Papakita ko sa inyo. So mga viewers, hindi ako pamilyar dito, pero yung mga ibang viewers dyan na pamilyar dito, kayo na ang makakaalam kung ano yan. Papakita ko siya pa isa-isa. So after that, step forward tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. May mga ipapakita pa rin akong sculptures sa inyo at mga antiques na nakalagay sa aquarium. Ito ay mga sikat na collection sa Pambansang Museum ng National Philippines. Isa-isa kong ipapakita sa inyo. Kaya mga viewers, kung sino yung familiar dyan, kayong nakakalam, dahil ako ay hindi ako familiar sa mga ganyan. Pero yung iba dyan ay familiar ako. Siyempre, first time ko lang mag-around tour sa National Museum of Philippines. Kaya, isi-share ko sa inyo lahat yan.
After that, after that, step forward tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. Dito sa first floor of ground floor, pumasok ako sa room number 1 units at dito ipapakita ko sa inyo ang mga magaganda, elegante at authentics na paintings. Ito ay gawa ng mga Pinoy noong sinaunang panahon at ilang taong dekada na ang dumaan, buhay na buhay pa rin ang mga paintings na ito. Paintings of art na nakalagay sa kwadro. Ito ay ng mga paintings nung mga dekadang panahon. Ipapakita ko sa inyo isa-isa. Hindi ako masyado familiar, the first timer ko lang makita at mahawakan ito. Pero worth it naman, napakaganda. Nahawakan ko siya at nakita ko, nabasa ko kung sino yung mga sikat na artist na nagpaint nito, pero hindi ko na na-memorize kung sino at kung ano ang mga pangalan nila. So, ipapakita ko sa inyo isa-isa lahat yan, kaya mga viewers, panoorin nyo kung sino ang familiar dyan, kayo nang nakakaalam.
After that, step forward tayo sa kabilang side. Walk-in tayo sa kabilang view. Lumipat na ako sa kabilang room number 2. Dito, ipapakita ko sa inyo ang mga collections ng painting of quadros na lahat ito ay mga about Jesus Christ, Angel de la Guardia, or something, iba't ibang uri ng tao ng mga panahon ng dekada. Nandito din yung Century of the Mother and the Sisters. Nandito din yung mga century ng iba't ibang klase ng religions. So ipapakita ko sa inyo lahat yan, isa-isa. Hindi ako familiar masyado, pero sa iba ay familiar naman ako. So mga viewers, panoorin nyo mabuti dahil kung kayo ay familiar, dyan mga viewers, kayo na ang bahalang makakaalam.
After that, step forward tayo sa kabilang side, walk in tayo sa kabilang view. Dito, sa second floor, umakyat tayo sa taas. At ipapakita ko sa inyo ulit sa room number 3 units, ang isa pa sa mga sikat na collection sa Pilipinas. Ito ang painting of art wall na iba't ibang klase. So dito, makikita ninyo, may mga paintings of art wall ng Ifugao and about din sa mga sinaunang tao nung dekadang panahon pa. Kasama dito ang mga painting ng Igorot at syempre, iba't ibang klaseng painting na gawang Pinoy noong mga dekadang panahon ng World War II at World War III. So dito, hindi ako masyado pamilyar, pero pamilyar ako sa mga ibang paintings about sa Holy Week of Semana Santa ni Jesus Christ. Ayan yung mga paintings ng 12 station of para sa Semana Santa ng Holy Week. So ayan mga viewers, manood kayo para makita ninyo kung alin dyan kayo pamilyar. Kung sino ang pamilyar sa inyo sa mga yan, kayo na ang bahalang makakaalam. So after that, step forward tayo sa kabilang side, walk in tayo sa kabilang view. Dito sa room number 4 of units, ipapakita ko sa inyo dito yung mga sikat na collections ng about church sa iba't ibang place at province. Meron sila ditong sculptures and antique na mga Jesus Christ panels and Jesus Christ na ribulto. So dito, yung tinatawag nilang Pop of the Philippines, meron din. So ipapakita ko sa inyo isa-isa yan, kung anong klase yan, sculptures and antiques. So, yung iba, pamilyar ako. Pero sa iba naman din, ay hindi ako pamilyar. So mga viewers, kung sino sa inyo ang pamilyar dyan, kayo na din ang bahalang makakaalam niyan.
After that guys, step forward tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. Yung kaninang pinakita ko sa inyo is sa room number 4. Dito sa third floor, pumasok na tayo sa room number 5. Units, dito ipapakita ko sa inyo ang history ng pambansang bayani natin na si Dr. Jose Rizal. Ipapakita ko sa inyo dito ang mga paintings niya, sculptures, antique, rebulto, at bulletin boards, especially Bible making niya. Ayan, so guys, manood kayo para makita nyo lahat. Ipapakita ko sa inyo isa-isa. Dito, familiar ako sa history ni Dr. Jose Rizal. So, i-endorse ko sa inyo, mga viewers, ang painting ni Dr. Jose Rizal. Ayan, meron siya yung dalawang painting na klase. Isa yung nakaupo, hawak niya yung the Bible making. Isa yung nagdadasal siya. At isa rin yung nakatayo lang siya. So, dyan, yung antique niyang rebulto, papakita ko sa inyo. Half body lang siya. So, lahat naman yun usually is pwedeng hawakan. At pwede mo rin siyang hipuin. Pero kailangan maingat ka. Siyempre, pwede din mag-take ng pictures at mag-take ng video. Ayan, yung mga paintings niya. Lahat yan ay nagkakahalaga ng milyones kapag isinalang sa exhibit. So, ito yung mga display niya for the art. At ito din yung isa pa niyang painting na close-up siya. Yan, papakita ko sa inyo. At syempre, papakita ko sa inyo yung hawak niya yung the Bible making niya. Sa history ng dekada. So after that, papakita ko sa inyo yung isa pang sculptures ng bayani. So dyan hindi ako familiar kung sino yan. Parang si Magellan yata yan. I don't know. Tas dito, nalagay sila sa aquarium. So, ayan. Makikita ninyo yung iba't ibang klase pa ng display. At ipapakita ko rin sa inyo yung bulletin board niya. So, makikita ninyo yung mga displays niya. Hindi ako familiar dyan sa isang niyang kung sino yan, pero kayo na nakakaalam mga viewers. Ito yung bulletin board ni Jose Rizal, the national hero in art, inspiring the nation. So guys, after that, step forward tayo sa kabilang side, walking tayo sa kabilang view. Dito sa hallway, papakita ko sa inyo ang mga sikat na collections ng mga art quadros. Gawa ito ng gawang Pinoy ng mga sinaunang panahon at ito ay art quadros ng mga dekadang panahon pa. So, about ito sa mga plants of puno, bulaklak, sa kahalaman. So, hindi ako familiar dun sa mga sikat na artist na gumawa niyan. Hindi ko lang masyado ma-memorize, pero isa-isa ipapakita ko sa inyo. Kaya mga viewers, manood kayo para makita nyo lahat yan. At kung sino man ang pamilyar sa inyo,
kayo na po ang makakaalam niyan. Guys, after that, step forward tayo sa kabilang side. Walk in tayo ulit sa kabilang view. Nandito na ako sa third floor. Dito sa room number 5 units. So dito, papakita ko sa inyo ulit yung mga art wall at painting of quadros na sikat sa mga collections. Iba't ibang klase to. Dahil first timer ako, hindi ako familiar about sa mga ganyan. So mga viewers, manood kayong lahat para makita ninyo ang tungkol dito sa mga collections ng art wall at paintings ng mga sinaunang panahon at dekadang panahon pa. Isa-isa ko yan ipapakita sa inyo, kaya mga viewers, kung sino sa inyo dyan ang mga pamilyar, is malalaman nyo din lahat yan.
So after that, walk in tayo sa kabilang side. Step forward tayo sa kabilang side. Walk in tayo sa kabilang view. Dito sa fourth floor ay aakyat na tayo para puntahan ang room number 6 to room number 7 units. At sa buong loob nun, papakita ko sa inyo kung anong collections ang meron doon. So habang binabaybay ko tong hagdanan na to, hindi na ako nag-elevator, mas gusto kong umakyat sa hagdanan para marami akong makasamang tao. So dito na tayo sa room number 5. Room number 6. Ipapakita ko dito sa inyo yung mga iba't ibang paintings and art wall and sculptures ng mga history of the Philippines. Hindi ako masyado familiar dito, kaya ipapakita ko sa inyo isa-isa. So mga viewers, kung sino ang pamilyar dyan, ay malalaman nyo din kung anong klase yan. Mga viewers, manood po kayo para makita nyo lahat. Step forward tayo guys sa kabilang side at walking tayo sa kabilang view. After that, sa room number 6, nandito na tayo sa room number 7 sa buong units. So, dito, ang mga collections dito ay iba't ibang klase ng art wall at painting ulit sa National of History ng Philippines. Dito, hindi ako masyado pamilyar. Pero syempre, para sa mga viewers ko, ipapakita ko lahat sa inyo, bawat isa. So, mga viewers, manood kayo para makita ninyo lahat kung anong klaseng collections yan. At sa mga makikita ninyo, bawat isa dyan, ay malalaman nyo na din kung kayo ay pamilyar.
Guys, after that, step forward tayo sa kabilang side ulit at mag-walk-in tayo ulit sa kabilang view. Dito sa room number 8 at buong units. Dito, ipapakita ko sa inyo ang mga collections ulit na sikat at kilala. Isa ito sa mga national history ng Pilipinas. Mga paintings, arts, display, and sculptures na antique. So, hindi ako masyado familiar dito. Kaya mga viewers, manood kayo para makita ninyo bawat isa nang sa ganon, kayo din ang makakaalam kung alin sa inyo ang pamilyar dito. Guys, after that, walk-in tayo sa kabilang side. Step forward tayo sa kabilang side at walk-in tayo sa kabilang view. Dito sa hallway, may ipapakita ko sa inyong another collections of art wall. So, about ito sa makakaibang klase ng National Philippines History. Hindi ako familiar dito, pero para sa mga viewers ko, ipapakita ko sa inyo lahat bawat isa. Kaya mga viewers, manood kayo para makita ninyo lahat kung alin sa mga yan kayo ay pamilyar. Malalaman nyo din. Guys, after that, step forward tayo ulit sa kabilang side at mag-walk-in tayo sa kabilang view. Dito ulit sa hallway ng third floor is ipapakita ko sa inyo yung mga iba pang collections ng sculptures. Sculptures lahat about sa mga kakaibang collections na gawa ng Pilipinas about national history of the Philippines. Ayan, isa-isa kong ipapakita sa inyo. Kaya mga viewers, manood tignan yung mabuti. Dahil kung ano man sa inyo ang familiar dyan, kayo na din ang makakaalam yan.
Guys, after that, step forward tayo sa kabilang side at walking tayo sa kabilang view. Dito, medyo familiar pa ako dahil ito ay history about of Maria Clara na pambansang babae at dalaga ng Pilipinas. So dito, may mga ipaparin ako sa inyong of art wall, paintings and art wall about the quadros na gawa ng mga Pilipinong sikat na artist. So, dito rin, papakita ko sa inyo ang mga kagamitan ni Maria Clara. Yung mahiwagang salamin, at kaaya-ayang upuan, at mahiwagang aparador, at syempre, ang mahiwagang picture frame. So, dito, marami pang nagpa-picture at nagtitake ng videos. Kaya, dito ko muna ipapakita sa kabila. Ito, medyo pamilyar ako dyan. Sa mga viewers ko, papakita ko sa inyo bawat isa lahat, kaya manood kayo para makita nyo din at malaman nyo kung alin dyan at saan kayo pamilyar. Guys, dito, medyo familiar nga ako dahil about yan sa pambansang dalaga ng Pilipinas, ang national history ni Maria Clara. So ito yung kanyang mahiwagang salamin at mahiwagang aparador.
So, sa mahiwagang salamin, nakikita ang kagandahan ni Maria Clara. Yan. At dyan naman sa mahiwagang aparador, kaya ng mga kanyang gamit. So, ipapakita ko naman sa inyo yung view ng mahiwagang salamin. Yan. So, mag-passing show muna ako saglit at mag-model peg. 'Di ba? Nainganyo ako eh. So, ayan naman mahiwagang picture frame ni Maria Clara. Pwede ka dyan magpa-picture. Ginagawa siyang photo booth. At napakita ko rin yung mahiwagang upuan ni Maria Clara. So, after that, step forward at bilang side at walking na tayo sa kabilang view. Dito sa last part, ipapakita ko na sa inyo sa 9th floor ay 9 room, room number 9 up to room number 10 ang maibang klaseng collections at mga sikat na collections ng History of National Philippines. Dito yung mga makikita mo yung mga shape of star, mga kakaibang diamonds, style, or kahit ano pa, at yung mga kristal. So, ayan. Papakita ko sa inyo yung paligid dahil ako ng konti. So, para sa mga viewers ko, manood po kayo lahat, pata nyo bawat isa, sa mga ipapakita ko kung alin sa inyo dyan ang pamilyar kayo. Dahil malalaman nyo naman.
Guys, dito ako pamilyar sa part na to, ang mahiwag kristal ng Pilipinas. So nakalagay, bawal siyang hawakan at hindi siya pwedeng hipuin. Masyadong maselan, pero yan ay hindi laruan. Totoo yan. Kumikinang-kinang pa siya, oh. At talagang siyang kristal. Yan ay ang sikat at kilalang collections ng National Philippine Museum. So after that, papakita ko po sa inyo yung mga ibang collections dito. At ito naman ang pambansang brilyantes ng Pilipinas. Sikat to at kilala. So ito hindi masyadong maselan. Pwede mo siyang kakan at pwede mong hipuin. Pero bawal siyang alisin at bawal siyang bitbitin. So naka-connected siya sa double lock sa may stante. So naka-play naman siya in outside. So ayan, papakita ko sa inyo isa-isa. Napakaganda at kumikinang. Totoo at hindi siya laruan. Yan yung set na brilyantes ng Pilipinas dito sa National Museum of Philippines. Kung makikita nyo mga viewers, iba't ibang kulay yan, iba't ibang klase. At ito yung nakakatawang part ng display ng agriculture ng National of Philippines, yung babaeng nakahubad at yung statue ng isang babaeng himala. Tingnan nyo mabuti mga viewers, manood kayo para mga lahat. At bago matapos ang vlog ko na, gusto ko ipakita sa inyo ang mahiwagang sasakyan, rawahe, ang kalesa ng bansang Pilipinas. So guys, thank you for watching to my video vlog. And see you again to my next vlog. Nag-enjoy ako sa continuous birthday tour ko sa National of Philippines Museum, kaya sana nag-enjoy din kang manood sa aking video vlog. At don't forget to like and follow, to comment with views to my Facebook page. Again, this is Judy Toro Catalia, the famous Lazada girl. Guys, thank you for watching to video vlog and see you again to my next another continuous birthday tour and see you again to my next vlog. Thank you guys! More views again. Maraming salamat sa mga mag-views sa akin.